Good morning po sa inyo mga kapatid na tayo po ay maganda po ng pag-aaral. Pag-mabito po. Good morning po. Yung lahat po. Dahil po lahat ay manumaring manalangin para po sa ating mga aaral na marinig sa mga po. Set at all. O Lord God, in heaven, dakilang Lord. Hindi ama, sabi po ay nagpupuri at magpapasalamat sa iyo. Aming hinihiling Panginoon, kapag na Espiritu na kami po pang nagkatayan sa aming pag-aaral. Sa mga kapatid po namin, pinapanalangin namin sa dahil sa Panginoon sa wala tayong namin ito. Kaya po ay magsabaw ngayon natin. Hindi naman, ito ang aming pinipuli, ang mamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Sa kanyang pangalan, nagbalangin ng salamat. Amen. So, bakit hindi mistake ka sa labas? Hindi naman natin ang aking mga kalagawa. Ito, pag-maroon ito po. So, ating po mga pag-aaral din po, ang pananampalataya. Hindi po, faith that not. Ito po. Hindi, pananampalataya na hindi ka mag-faith. Ano ba ang Tagalog ng faith? Sumusuko o yun, di ba? Pananampalataya hindi sumusuko. Nakita niyo na panahon ng COVID. Actually, ito po ay naitulong ng panahon ng COVID. Ito po yung pagsusuko po ginagawa natin lahat. Maraming hindi sumusuko sa pananampalataya. Pero nung after ng COVID, maraming sumusuko naman. Paligtad na po. Nung COVID, maraming hindi sumusuko. Pero nung wala na yung COVID, maraming sumusuko. Bakit kaya ganoon ang pangyayari sa panahon natin? Ayan. Ito. So, ngayon naman, ang ating dinadana ay sobrang init. Ito po. Maraming sumusuko sa init na mga kapatiran. Lalo-lalo na tuwing araw ng linggo. Ayan. Ang pananampalatayang hindi sumusuko o hindi tumitigil o hindi natatakot. Meron ka ba dito? Yan. Do we have it? A faith that does not quit. No matter what we face in this world, no matter ano man kinalagyan natin ngayon, ano man problema binabagsak sa atin ng mundo ito, meron ka ba nitong pananampalatayang hindi sumusuko? Yan. Mga bagay na hinaharap natin right now are forcing many to abandon their faith. Totoo po yun. Kaya po nagpipwersa sila na iwan ang pananampalataya. Sasabihin nila naniniwala ako. Kasi ang pananampalataya po ay may pagsunod. Many Christians today in the Church of Christ have faith. But the problem, sabi ng Panginoon, not everyone calling me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God in heaven. So maraming pananampalataya. Rather than, di naman kami nakalimot eh. Di ba? Sasabihin sa akin, huwag niyong sabihin na nakalimutan ko ang Panginoon. The moment na ikaw ay wala pang araw ng linggo. Isang oras sa isang buong araw, mula umaga hanggang hapon hanggang gabi, at hindi ka nag-worship. Huwag mong sabihin na hindi mo nakalimutan ang Diyos. Kinalimutan mo siya. Tandaan mo yan. Dahil meron tayong, binasabi ko lagi, meron tayong Monday hanggang Sabado. Ay yan. Bahala ka dyan. Pero ang linggo naman ay para sa Panginoon ngayon. Sasabihin natin, meron tayo ito. May pananampalataya tayo hindi nag-quit o sumusuko. So, tanong ulit. Do we have a persistent faith? Ano ba yung persistent? Yung bang kapag ka nakapat sa bahay, ayaw ang pagbuksan. Tulungan mo naman kami. Maganda, madaling araw na, pa rin ang katok. So persistent ka. Dahil nakulitan sa iyo yung may-ari ng bahay, binuksan. Ano ba kailangan mo? O ito na nga, umalis ka na. So persistent ka. Nangyari po sa Biblia po yan. Katok siya ng katok. Di ba? At ito ay pinagbuksan din siya. So, persistent faith, isa sa mga aral ng Panginoong Hesus. Now, meron ka bang pananampalataya na hindi ka mag-give up? Yan niyo po. Diba? Halimbawa, mamatay ang asawa mo. Halimbawa lang po, hindi ko sabi mamatay ang mga asawa natin, ha? Halimbawa po, mag-give up po kaya? Yan niyo po. Halimbawa, isang church worker, wala nang sinasahod sa iglesia. Mag-give up po kaya? So yun po mga katanungan natin. Then, in your faith, all part in the end, kaya mo ba pangawakan ng pananampalataya
hanggang maghihinga ka sa mundong ito, hanggang ikaw ay natutan ng hininga. So po, yan. Kasi marami, habang nabubuhay, nakakalimutan ng Diyos. Pero pag maghihinga na, naalala ang Diyos. Our faith must be of good quality. Pag sinabing quality, maganda po, hindi po quantity. Kasi po, ay, ating ka naman atin ng linggo. Pero kailangan talaga atin ng linggo-linggo, ha? Ating ka naman, pero ugali mo naman. O, halimbawa, preacher ka. At patuloy pinaninindigan yung mali sa iglesia. Yan po mga nakita natin. Yan po, ikaw po, sabi niyo doon, in order to resist times of trouble, kailangan meron kang quality kung pananampalataya. Is your faith so strong that even though the answer is no, sometimes so be it. Nananalangin ka, sabi ni God, no. Lord, pagalingin mo yung anak ko sa sakit. No. Yung pala, tinusubok ka lang ng God. See? So marami pong ganyan nangyayari. In 1 Corinthians chapter 10, verse 12-13, therefore let him who thinks is take less before. Ito po yung sinasabi ko na tamalala sa mga ngaral. Dahil kung sinasabi mo isipin na matatak ka sa pananampalataya, baka malaglag ka. So, paano gagawin natin? So, isipin mo na mga bagay na dapat akong mag-ingat kasi baka malaglag ako. Ang pag-iingat natin kung maglalakad ka, tinitignan mo yung mga tinig, mga pako na ilalakaran mo. Ang ibig sabihin, tinitignan mo yung mga problema sa buhay mo ng mga bagay na itong nakailanman, hindi ka magpapa-apekto. Yung pong ibig sabihin ni Pablo. Sabi niya, dahil wala itong tukso o mga pangsubok, sabi niya, overtaking you. Except that is common to man. So lahat ng pagsubok mo, anong problema mo ngayon, yan din ang pinuproblema ng iyong kapitbahay, kapatid, o kapatao. Anong number one problema ng Pilipinas ngayon na inaangan natin? Ang taas ng Meralco Bill. Diba? Lahat umangat sa taas ng Meralco Bill. Tingnan niyo po. Hindi, patitingnan natin. Sabi nga may isang tao, o dahil okay, parang mayaman kayo. 12,000 plus yung bill. Tingnan niyo po. Kailangan naman lumaki, di ba? Pero ang problema, saan tayo kukuha ng pangbayan? Hindi po. Hindi. So, sino pong may bill dito sa inyo na meron ng more than 5,000 sa bahay? Ayun, dito maas. Hindi po, more than 5,000. Dalawa tayo. Okay na po. Yun. God is faithful. Yun ang maganda rito eh. Sinabi ni Pablo eh. Pero tapat ang Diyos. Pero paano magiging tapat ang Diyos kung hindi ka tapat? Tignan niyo po. God is faithful, but how come God will be faithful to you if you're not faithful to Him? Yan, who will not allow you to be tempted, but you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Ang ganda ng katapatan ng Diyos, ano? Parang mapanghawakan mo yan, maging malakat ka yan, nandiyan ang katapatan ng Panginoong Diyos. Can your faith be tested? Opo. Therefore, do not cast away your confidence. Huwag mong alisin ang iyong tiwala. Sabi niya, with us great reward. May takilang reward po ito. For you have need of endurance. Kailangan mo pagtitiis. So that after you have done the will, pati niyo mo sabi doon, after you have done the will, ano ba yung will? Utos, kalooban, kagustuhan ng Diyos. Tatanggapin mo ang promise ng Diyos. For yet a little while, dali lang, and who is coming, He who is coming will come and will not tarry. Tandaan niyo po, hindi naman tatagal ang Panginoong Diyos. Now, the just shall live by faith. Yun. The just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in Him. Sabi ng Panginoong Diyos. But we are not of those who draw back. Tayo pumatya na sa iglesia ng Panginoon, hindi dapat tayo ganito. Sabi niya, but we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Ayan. Okay? No, verse 2 Peter, chapter 1, verse 11. Therefore, brethren, be even more diligent. Ano kayong magsikap? Nananay siguro ko ng tanaan? Lalo kayong magsikap. Sabi niya, to make your call and election sure. Kanina tinatanong kay Eli, kailan ba election? Sabi niya, next year daw. Sabi ko, bakit umaga na ang kandidato? Yung mga tao, yung mga politiko. They want to make it sure
na yung mga tao sila maaalala sa pagputo. Tinan niyo po. So, ganun din dapat tayo. Dapat may one to make sure na pagdating ni Cristo, maalala ako. Well done, my good and faithful servant. Ang pinakamasakit na salita ito eh. Umalis ka sa akin, hindi kita kilala. Yun ang darating ng pagkasabi ng Panginoon sa mga nananampalataya, sa mga nabautismuhan, pero kung mga alis, sumusuko, doon po yun. For so an entrance will be supplied to you abundantly. Hindi na eh. Lahat ng mga paraan para makapasok ka, ibinibigay na ng Diyos eh. Hindi pa rin nakikita ng mga tao, lalo-lalo ng mga nasa iglesia o sa church o kaya na tinatawag. Nandiyan na. Pero hindi pa nila nakikita sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. 1 Peter chapter 1 verse 7, in this you greatly rejoice. Saya kayo. So now, for a little while, if need be, kailangan kung kailangan, sandali kung kailangan, sabi niya, no? You have been grieved by various trials. Pinalungkot, pinaiyak kayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay mo. Umiyak ka. Nasaktan ka. Sabi niya, kung kailangan ha, di ba? Kung kailangan, bakit pinabibigay ng Diyos ito? Bakit ay ahayaan ng Diyos? Kasi, mahal tayo ni God, sinarikikita ng Diyos, baka ito ay umaalis na. Kasi ang tao ganito, di ba? Kapag punong-puno ang blessing, hindi mo naalala ng Diyos eh. Pansinin niyo mabuti. Di ba? Pag may blessing ka, marami kang tinatanggap, kung malaki sweldo mo, naalala ng ba Diyos? Pag tinanggap ka ng sweldo mo, payroll, uy, konti lang ang tax ko ngayon, ha? Malaki sweldo. Di ba? Ano naisip mo? Ibibili ko na dito, ibibili ko na ganyan, pasalamat ka ba kay God? Teka, magbibigyan ko sa iglesia ngayon. Daragdagan ko. Hindi po, hindi na naiisip yun, di ba? Pero pag may kailangan ka, Lord, promise po. Promise, Lord. Lalaki ko, giving ko, bigyan mo lang ako ng pera. See? So yan po nangyayari na binabanggit. Okay? Sabi ko, more precious than gold that when, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory of the revelation of Jesus. Masumpungan kayo, makita kayo na nandito ang pagpupuri ninyo, karangalan ninyo, at ang kaluwalhatian ninyo sa paghayag ng ating Panginoon. Makita sa inyo yan. Makita sa atin. Dapat po, paano na maraming pagsubok, basta ito mahalaga? Makita sa atin ang mga bagay na yan. Kaya sabi niya, Genesis chapter 22 verse 1, now it came to pass. Pagkatapos ng mga bagay nito, sinubok na niyo si Abraham. At sinabi, Abraham, sabi ni Abraham, narito ako. Makakasagot pa tayo ng ganyan. Lord, narito ako. Tinan niyo po. Diba? Pag-araw ng linggo, nasaan ka? Narito ako, Lord. Wala sagot. Narito ako, Lord, kasi nagre-review ako eh. Ng klase. Narito ako, Panginoon, nasa swimming pool ako. Ganun ba sasagot mo? See? So yun po mga gandang katanungan sa buhay natin. Kaya sabi niya, narito ako. O, sabat tayo ng ganun ha. Here I am, Lord. Sabi niya, my brethren, bilangin mo daw ito, ibilang mo sa kaligayahan kapag ikaw ay tinusubok ng iba't ibang pagsubok. Alam mo ito, ang testing ng pananampalataya mo, ito ang nagbibigay niya ng patience. Hindi po. Pagsubok, ang pasensya mo dito eh. Pag may mga pagsubok ka, hindi nare-realize mo eh. Nare-realize. Kung talaga nare-realize natin ha, so ba, we need to realize it. Kapag may pagsubok tayo, Panginoon Diyos, nandito. Hindi ako papayaan. Kasi pag may pagsubok ka, ano nagiging kulang sa tao kung may pagsubok? Prayer, kaya nagiging kulang. Pag may pagsubok kayo mga kapatid nandito, manalangin kayo. Kaya mga nanonood sa ating ngayon, pray. If your trials and experiencing various trials in this world, always pray to the Lord. And the Lord will always, but not just praying to the Lord, but you need to obey. Praying with obedience, yan po dapat na buhay natin. No? Ang faith na mayroong ugat, yun ang kailangan natin ngayon. Matthew 13 verse 21, yet walang ugat sa kanyang sarili, but endures only for one. Dali lang. Napagtisan sa dali lang. Pero nung dumating mga pagsubok, ay lumigay na agad. Bakit? Nawala yung salita ng Diyos sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang pamumuhay. Ang tinyawa, the Word of God must always be in our mind, in our heart, and in our life. Ganun po dapat. Kasi maraming may alam sa Bible eh. Pero wala sa buhay. Ano po? Okay, sabihin na natin. Sabi nito, Colossians chapter 2 verse 4, sabi ni Pablo sa mga taga-Colossians,
Now, this I say, lest anyone should deceive you. Baka madadaya kayo. Ng ano? Yung ano niyo yung persuasive words, madali kang mauto. Budol-budol. Diba? Baka magbudol ka ni Satanas. Hindi niyo po. Kaya sa iglesia, kailangan matatakad tayo natin. Sa loob ng ikongregasyon na kayo dyan, tunay na pagmamahala. Huwag niyo ibibigyan ng puwang ang bitterness sa puso ninyo. Mabibiter ka. Huwag mong bibigyan ng puwang yung kakampi ka kay ganito, kakampi ka kay ganyan. Huwag mong bibigyan dahil mawawasak ang katawan ng Panginoon. At kapag nawasak ang katawan ng Panginoon Diyos, dahil sa iyo, wasak ang kaluluwa ng lahat ng sumunod sa iyo sa mga mali. Tingnan niyo po. Kaya dapat tayo lahat ay nagkakasunawaan, nagpapakumbabaan, iniintindi ang bawat isa. Dahil hindi tayo pare-pare ng pananampalataya, may malakas, may mahina sa atin, may mga ugaling hindi maganda, pero dapat intindihin natin yun. Diba? Si Brother Tani, kung magsalita masakit, intindihin natin bakit nasasaktan tayo. Tingnan niyo po, yung mga bagay na gano'n. For though I am absent in the flesh, sabi ni Pablo, pero nasa inyo ako. Sabi ni Pablo, but judging to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ. Katulad ni Pablo, just like Pablo. Alam niyo po, natutuwa ako sa mga nakikita kong kapatid na matakad ang pananampalataya. Kung nakikita ko yung kahit na may kapansanan, ganito ganyan, nag-a-attend ka eh. Diba? Pupunta pa, patuloy na tumutulong pa. As we therefore have received Christ, Jesus the Lord, walk with Him. Now, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Beware, lest anyone cheat you. Baka madaya ka ng mga filosofiya, ng mga walang laman ng pandaraya, ayon sa mga tradisyon ng tao, ayon sa mga basic principle ng mundo, hindi ayon kay Kristo. Kaya kung beware tayo, mga bagay na ganyan. Okay? So, katulad ng kanina sa umpisa natin, di ba, yung taong nanginila ako. Ang Kristiyano, diba? If you want to go to heaven, hilahin mo yung cross mo. Take up your cross and follow me. Sabi natin ng Panginoon Diyos. Say, a man is not established by wickedness, but the root of the righteous cannot be moved. Opo yun, hindi ka maaaligyan kapag nasa matulig ka. Diba? Pagsabihin niyo po, hindi na mong ito, Proverbs chapter 12, verse 3. Ngayon, Ephesians chapter 3, verse 17 to 19. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. Pati rin yung sinay ko sa inyo, punuin natin ng pagmamahal ang araw na ito. Diba? Punuin mo ng pagmamahal ang araw na ito at sunod na araw sa buhay mo. Yan pong ganda eh. Kasi pag may pag-ibig ka, parang lumalaki yung pag-unawa mo. Lumalaki yung, parang yung pagpapakambaba mo. Kahit sinisigaw ka na, parang itong lumaban eh, di ba? Pero dahil yung pag-ibig mo, hindi na pakambaba na nga ako. Ikaw na hihingi ng sorry, di ba? Sige, so yun eh. Dahil yung pag-ibig kasi, na binabanggit mo eh. Kasi nasabi natin, may be able to comprehend with all the saints. Kaya parang ikaw ay makiayon sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon. What is the will and length and depth and height? Sabi doon. Ngayon, lapad, taas, lalim, na binabanggit ito, haba, to know the love of Christ is passes knowledge. Hindi po. See, love passes all knowledge. Yung knowledge mo, mawawala yan. Diba? Ano maiiwan? Yung pag-ibig. See, kung titignan mo, kahit puno ka dito, mga graduate, sabi niya, ayun, graduate of Bible School, ako preacher, ako dapat masunod, mali, sige na. Punuin mo na, alam mo, kabisaduhin mo na buong Biblia. Pero kung wala kang pag-ibig, sabi sa bago ni Pablo sa 1 Corinthians 13, isa ka lang pating-patingaw. Umaaligaw na nga, sabi niya, with passion that you may be filled with all the fullness of God. Pag-ibig, para mapuno ka ng kabungan ng Diyos. Pag-ibig, ang sinasabi ni Pablo, yun ang magpapatigay ng pananampalataya. Then, you will have the faith that does not quit. Hindi po. Napagaling na kami nanay. Diba? Pinanay mo Kristiyano rin. Okay lang yung pagalitan ng nanay mo. Mali ka eh. Kasi hindi po, hindi, tama eh. Kung sabihin tama ka, hindi ka tama. Tandaan mo na tayo. Kung magiging tama sa pamamagitan ng Diyos, a faith that makes a distinction between God and man. Yun yung sinasabi natin dito ngayon. Di ba?
So, between God and man, binabanggit. Kaya sabi niya, Roman 3:1-4, what advantage? No? Then has the Jew, or what is the profit of circumcision? O, anong advantage mo, ikaw ay Kristyano na bautismuhan? Anong advantage mo sa iba? Tignan niyo po. See, much in every way. Sabi niya, much in every way. Chiefly because to them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Dan mga tanong na, no? Certainly not. Hindi. Sabi ni Pablo, indeed, let God be true. Maging totoo ang Diyos. But every man, sinungaling rin. Sabi niya, katulad na nasusulat, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. Po, we will all be judged. Anong klase po? Kung ang pananaw mo ba ay nasa tao, nasa isang bibig, o nasa Diyos. Diba? Kaya lagi ko ang sinasabi, Brother Danny, ano yung doktrina niyo sa iglesia? Wala kami yung doktrina dito. Ano yung iglesia? Basahin mo nga sa Biblia, the doctrina ni Cristo. Kanino yung doktrina? Hindi akin. Pagkitin na natin kung bagay na naman. Kaya, Roman 2:20, for the name of God, ay, nababagtog na pala. For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Now, are we Gentiles? Yes. Pero, spiritually, we are no longer Gentiles. We are spiritual Israelite na. Ang ibig sabihin ng Israelite, anak ng Diyos. Hiniram na tayo ng Diyos nung tayo na bautismuhan. Kaya ngayon, bakit umaarte pa tayo ng mga hintil tayo? Ang sabi ng ni Pablo, you are no longer of this world. Di ba? See, but your citizenship is, nasaan? Nasa langit na. Ang sinasabi doon, ayan, po, na pinabagit doon. These things, mga bagay na ito, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, upang hindi kayo ma-istampol. Ano yung sabihin ng istampol? Sinasabi ito, lahat naman yan, nadadapa. Ang ibig sabihin niya, sabi ng Pablo dito, aligyan dito, no, ng Panginoong Yesus, para huwag kayong mawala sa piling niya. Yung kasi nadadapa ka eh. Pero we need to rise up pag nadapa ka. Yan. Okay? Now, in John chapter 6, verse 51, when Jesus knew in himself that his disciples complained about this. Kaya kung kayo mag-complain, alam ng Panginoon na mga nagko-complain, ang init ng hilo. Tagal-tagal ni Brother Daniel preaching, Brother Lord, sa haba. Diba? Yung isang leader natin, ano ba yan? Hindi po, ang paklag naman yung fruit of the vine. Pero dapat yan, maiwasan natin lahat. Ayun ang fruit of the vine, ayun ang pagsungit, ayun ang pag-preach. Ano po? Yan. So, complain ng complain. Sabi niya, that this open you? Na-open ka ba? Ako yata binalikan ni Brother Danny kasi kakarating ko lang, sinabihan bilang late. Sakto ko umubo. Nasaktan ka ba? Tingnan niyo po. Ay, hindi. Napaalala sa akin ito. Next time din ako marinig. Ganun yung mga dapat pananaw natin, kabuhay natin. Ano po? See? Yan. Then, a faith that can stand. What we know? Ano mo? Ano alam mo? Yung pananampalataya ng itong mga bagay, sabi niya, ni Cristo, from that time, marami sa kanyang mga disipulo went back and walked with him. No more. Makakalungkot ano po? Diba? Marami. Tingin po, at that time, nung panahon ng bigayan, ang dami. Pag nawala ng bigayan, wala nang lumakad kasama ng Panginoong Yesus. Ilang libo yung pinakain? 5,000. Ilang libo yung mga pinagaling? Ilan yun? Ilan yung apostol? Wala lahat. Doon si Cristo ay hinuli na. Isa nagkatulo pa. Tingnan niyo po, nasaan? Baka maging ganun tayo. Huwag po maging ganun ang iglesia sa Twinville. Ano po, kahit saan Church of Christ, huwag po kayo maging ganyan. Do you also want to go away? Dito ba umalis din? Dito ba umalis? Umalis na rin ako. Tingnan niyo po. Eh, pag umalis na, sino ang talo? Ang Diyos? Ikaw din. Dahil ang Diyos hindi pupunta ng impyerno, tandaan natin yan. Ang Diyos hindi pupunta ng impyerno. Tayo lang po ay lingkod ng Panginoon at ikaw ang paraan para makaiwas ka sa impyerno. Ang sabi niya, binigay niya na po ang abundant, supplied abundantly sa pagpasok mo.
ang salita ng Panginoon. Sabi ni Pedro, Lord, saan kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Ano sinabi ni Pedro, no? Pero nung si Pedro ay hinuli na, ay si Cristo ay hinuli na, ano si Pedro, sumunod. Ganda, no? Sunod pa rin si Pedro. Ay, ang akin na, tignan ako Panginoon ko. Pero nung kinausap na siya, wait, Kristiyano ka ba? Hindi po. Di ba isa ka? Hindi. Tingnan niyo po. Yan, gandang kwento. Kaya example po sa Mateo, sabi, Jesus refused to answer her in time of waiting. Hindi siya sinagot ni Cristo. No? At sabi lang ni Cristo, Matthew 51:21, Jesus went out from there and departed to the region of Tyre inside Sidon. And behold, a woman of Canaan came from the region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord! Sabi ng babae, anak ni David, my daughter is severely demon-possessed, sabi niya. But he answered, they're not a word. Walang sinagot si Kristo. Inyo? Maama, kasama yung Panginoon! Ikaw na anak ni David. Ang anak kong babae. Puspupot ng demonyo. Sabi doon. Pero walang sinagot ang Panginoon. Ayan. Kaya sabi na, Jesus, the disciple asked to Jesus, teka, paalisin ba natin Panginoon? Pati-asin ko na ba ito? Tignan niyo po. Ayan. So, sabi ng Panginoon, Jesus, but he answered her not a word, and the disciple came now to say, send her away, for she cried out after ang iyak ng iyak, sunod-sunod. Ano po? Yeah, pero kanina sabi niyo, verses 10. Hindi natin. No? Yun. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Hindi po, yung sinasabi ng Panginoon yun. Okay? Jesus said that it was not good to take the children's bread and feed it to the little dog. Ano kayo sabihin ito? No? Sabi natong din. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dog. Ano po ibig sabihin? No, hindi daw po mabuti na kunin yung pagkain ng bata, itapon sa ako. Hindi po, kayaan lang natin. Sa kapatid mo yun. Hindi po, kung binabanggit doon ng Panginoon. Pero siya the faith that could stand upon what it knew. Yan po yung gandang babae dito eh. Yung pananampalataya niya. Eh sabi niya, she said, yes Lord. Opo. Sabi niya, opo Panginoon. So, kahit na po maliit na aso, kinakain po yung mga crumbs, yung mga tira-tira na lalagdag. Opo. Opo. Sabi niya, yung pananampalataya niya. See? Ako rin, sumok ng faith yung babae. Sabi natin ng Panginoon. At hindi maintindihan ng mga apostol. Yung mga buwan ng bagay. Then Jesus answered and said to her, O woman, pagkinin niyo mabuti, O woman, great is your faith. Dakilang pananampalataya mo. Diba? So, ganda na sinabi ng babae eh. Kahit na po mga aso, kumakain po mga nalalagdag sa mesa ng amo niya eh. Diba? So, nagpaong babae yung babae. Tignan niyo po, ang sinasabi doon. Kasi yung babae po, ang sinabi kanina ng lahi ng babae, hindi siya Israelita eh. Kaya sabi ni Panginoon sa tibata niya, pumaroon ako lang para sa mga ano, ng mga may sakit ng kanyang lahi, yung Israelita. Pero ito, Samaritana po. Hindi po, pero sinabi ng Panginoon, dakila ang kanyang pananampalataya, and her daughter, hindi pa pinupuntahan, ano? Hindi pa pinupuntahan. Gumaling na kanan. Yun yung dakilang pananampalataya. Nakita natin na hindi sunusuko ay ang kapatid. Huwag kayong susuko sa pananampalataya nyo. Ayan, dahil ang faith niya ay nakaugat. No, siya the faith that could overcome faith kahit na siya ay hinuhusgahan, na-overcome niya yan. No po, alam niya po yung sa tao at sa Panginoon Diyos. Mayroon din siyang faith na kayang panindigan kung ano yung alam niya eh. Panindigan kung ano yung alam niya eh. Alam niya kasi ito yung Panginoong Isus na may sayang sinasabi sa lumang tipan eh. Hindi po, she knows that the one is put into is the Messiah. Tagapagligtas. Kaya yun ang kanyang pakiusap. Ilaksan ng isa. Ngayon, the question. May faith ka bang katulad yan? Do we have the same faith of women like this? Will Jesus be happy with our faith? Ano ba kayo ito? Kapit mo. Masaya kayo sa pananampalataya mo. Diba? Kaya yung pagkapan natin. Let us work out. Maging masaya ang Panginoong Isus. Ayan. No? When Jesus prays us for our faith, well done, my good and faithful servant. Dapat ganun po sa sabi sa atin ngayon. Okay? Kaya sa umagang ito, magtanong, to your faith that will not quit. May pananampalataya ka pa na hindi susuko.
No? Kung hindi ka pa Kristiyano, marami kang nanonood sa amin, kung hindi pa kayo Kristiyano, pakinggan, panampalatayaan, magsisi, ipahayag ang Panginoon, mag-bautismo ka. Kaya maging katulad ka ng Canaanite woman. If you are Christian now, be like this Canaanite woman. Faith that you will have. Faith that you know Jesus is the only one that can save you. Jesus, no matter what in this world, you have a problem right now. Whatever problem you are encountering right now, Jesus is there. Dapat meron tayong pananampalataya na hindi ako susuko kailanman. Kahit ako na lang nag-iisa na magsama ngayon, hindi ako susuko kailanman. Tayo po natin pasalamat at manalangin kay God. Lord, maraming salamat sa mga natutunan namin sa mga ganito. Tunay naman, maraming pagsubok sa buhay namin. Maraming dumaraan sa buhay namin na kung minsan, dahil mo kami sa iyo, Panginoon. Dahil sa mga pagmamahal mo, patuloy mo kami pinapatnubayan, patuloy mo kami pinapangaralan upang hindi kami balik sa pananampalataya. Ama, tulungan kami maging matatag, maging matibay, na maging masikap, na pabuhay, alamin ang mga salita mo. At higit sa lahat, iugat namin ang pananampalataya namin sa iyong anak at aming Panginoong Jesus na nagbigay sa amin ng pag-asa at buhay. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Salamat. Amen.